Magandang araw! Ako si Binibining Michelle Binig, ang guro nyo sa Pilipino. Sa oras na ito, sama-sama tayong magsisimula ng isang paglalakbay sa magandang kaharian ng India. Sa pamamagitan ng alingaw-ngaw ng instrumentong umaawit ng mga kwento, pakinggan natin ang pagbubukas ng isang kwentong puno ng katapangan, pag-ibig at kabutihan. Pakinggan natin ang kwento na may pamagat na ang pangarap ng pangit na prinsesa. Halaw sa isang kwentong bayan mula sa India, ni Ruth Elinia S. Mabanglo. Makikilala natin si Prinsesa Chitrangada, ang pangit na prinsesa na puno ng kabaitan at pagmamahal sa kanyang kaharian at sa mga nasasakupan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang pangarap siyang matagal nang taglay sa kanyang puso. Handa na ba kayong malaman ng kanyang kwento? Halina't tuklasin natin. Sa isang malayong kaharian sa India na tinatawag na Manipur, may isang prinsesang naging bantog dahil sa pagiging malakas at bihasa sa iba't ibang sandata. Nag-iisang anak siya ng kanyang amang hari na nagpalaki sa kanya upang maging isang tunay na Amazona. Mahusay siyang mga bayo, mangaso at mamuno ng mga kawal sa pagtaboy, pagdakip o pagpatay sa masasamang loob na lumiligalig sa kanilang mga nasasakupan. Ano pa't minahal siya ng lahat ng tao. Halos sambahin ng mga ito ang lupaing kanyang nilalakaran. Gayunman, kahit taglay na niya ang lahat ng kapangyarihan at pagtatangi ng bayan, mayroon siyang kapintasan. Siya ay pangit. Lumipas ang maraming taon at nakapangasawa na lahat ng mga kaibigan ni Prinsesa Chitrangada. Tila siya na lamang ang nakakaligtaan ng bathala ng pag-aasawa. Walang lalaking nangahas na umibig sa kanya dahil na nga sa taglay niyang kapangitan, na waring higit na pangmatindi kesa panganib na madaig niya sa pananandata at kapangyarihan. Samantala, may isang bantog na bayaning mandirigma ang dumaan sa kaharian ni Chitrangada. Ito si Arjuna na natutulog sa lilim ng puno. Si Arjuna ay namamanata ng isang taong pagpapakasakit. Walang nakababatid na naroroon siya sapagkat naglakbay siyang nakabalat kayo. Isang araw, nangaso si Chitrangada na kasama ang magiting niyang pinuno at matatapat na dama. Natagpuan nila si Arjuna na natutulog sa ilalim ng puno. Gisingin siya, utos ng prinsesa. Agad na tumalima ang mga babae, ngunit bago siya nakalapit sa mandirigma, nakapag-akma na ito ng palaso sa kanyang busog. Ngunit napahinto siya nang makitang isang babae si Chitrangada sa kabila ng kasuotan nitong panlalaki. Hindi ako lumalaban sa babae, gaano man siya kapangit at kawalang galang. Naiinis sa pahayag ni Arjuna. Napasigaw sa galit si Chitrangada. Bastos! Natitiyak kong hindi ka kabilang sa mga taong nasasakop ng aking ama, sapagkat lahat sila'y sumasambat gumagalang sa akin. Sino ka, dayuhang baboy? Sumagot ka, bago mapatay ng babaeng lakas ng aking mga bisig. Ako si Arjuna. Nagmamalaking tugon nito. Hindi siguro si Arjuna na prinsipe ng mga Pandava. Ang bantog na bayani at mandirigba. Abay hinahangaan ko siya sa pool ng pagkabata. Ako nga si Arjuna ng Pandava. Nalulugod, ngunit suya pa rin sagot ng mandirigma. Hindi ako naparito para makipagkaitanan sa mga batang tulad mo. May panata ako magpapakasakit at hindi sisiping sa sino mong babae sa loob ng isang taon. Sa ano't anuman, hindi ako kayang gapiin ang aliman sa iyong espada at kariktan. Patuyang pagwawakas nito. Pagkasabi nito'y walang lingon likod na lumisal si Arjuna. Naiwang naghihimagsik sa galit si Chitrangada. Sa buong buhay niya, noon lamang siya napahiya. Dali-daling niyaya niyang umuwi ang mga kasama. Pagdating sa palasyo, hinubad niya ang kasuotang panlalaki at nagbihis ng damit pambabae. Pagkuway sumubsob sa kamat, nag-iiyak ng nag-iiyak. Hindi ko nais salingin si Arjuna sa pamamagitan ng sandata kahit kaya ko. Anya sa pagitan ng mga hikbi. Bata pa ako ay pinupuan ko na siya.
Hindi sana baling hindi ako nakapangasawa. Ngunit naghiyay niya ako. Tila wala na kabuluhan ng buhay. Ano halaga ng pagiging mandirigma? Kalahati ng mundo'y binubuo ng mga lalaki. Sa pangkat nila'y marami ng mandirigma. Ako'y babae at ibig kong maging babae sa paningin ni Arjuna. Ngunit hiniya niya ako at tinalikuran. Walang kahihiyan, pagkalupig at pagdurusang labis pa rin ko. Ibig kong mamatay. Mamatay. Buong pagkakaawang hinaplos siya ng kanyang pinakamatapat na dama. Huwag kang lumuha, mahal kong prinsesa. Pinatunayan mo ngayon na isa ka ng babae. Himasmasan mo ang sarili at magtungo ka sa templo ng Diyos ng pag-ibig. Hilingin mo sa kanyang gawin kang isang mayumit kaakit-akit na babae sa loob ng 1 taon. At tignan natin kung hindi masira ang panata ni Arjuna. Sinunod ni Chitrangada ang payo ng kaibigang dama. Bumangon siya't naligo at saka nagbihis at tumungo sa templo ng bathala ng pag-ibig. Dininig naman siya at pinatulog. Nang magmulat siya ng mata, ibang tao na siya. Siya'y naging maganda, malambot at mabini. Sa katuwa ay tila ibig niyang umawit at sumayaw. Noon din nagtungo sa gubat at hinanap ang binatang kinahuhumalingan. Natagpuan niya si Arjuna sa kabol na lonang itinirik nito sa gubat. Nakapikit ito samantalang magkakrus ang binting nakaupo. Nasa isang malalim na pagdidili-dili nito na tinatawag na yoga ng mga taga-India. Nakangiti siyang nilapitan ni Chitrangada. Buong lamyo siyang umawit at sumayaw sa harap ng lalaking nagmemeditasyon. May suot siyang anklet na nakakabitan ng maliliit na kulingling. Tumutunog ito sa imbay ng kanyang sayaw na lalo pang nakapagpapababae sa kanyang anyo. Unti-unting ibinukas ni Arjuna ang mga mata. Isang marilag na babae ang nakita ng mandirigma. Sino ka? Ikaw ba'y Diyosa o Diwata? Isang diwatang gubat lamang. Ani Chitrangada nang ngingiti-ngiti. At ikaw, sino ka? Ako si Arjuna ng Pandava. Tugon nito. Hindi si Arjuna na namamanata ng 1 taong pagpapakasakit, anang ng babae na waring tuwang-tuwa. Totoong namamanata ako ng 1 taong pagpapakasakit at pag-iisa. Mabilis sa sagot ni Arjuna. Ngunit ang panata ay tinutupad lamang ng mga taong marurupok. Hindi angkop ang panata sa mga mandirigma. Halika, maupo ka sa tabi ko't maging aking sinta. Anong laking kahihiyan poon ko? Ani Chitrangada na may himig panunuya. Bakit ko sisirain ang iyong panata para sa tulad kong karaniwan at di kilala? Sa halip na sumagot, nilapitan ni Arjuna si Chitrangada, siniil niya ito ng halik at sabihin pa'y buong kaligayahang nagpadaig. 1 taon ang ginugol ng dalawa sa pagsinta. Nalimot ni Arjuna ang kanyang yoga, nakaligtaan naman ni Chitrangada na siya'y prinsesang Amazona. Sa pagkawala ng prinsesa, ang bayay muling niligalig ng masasamang loob. Hinanap ng mamayan ang mahal nilang tagapagtanggol, kung saan-saan, ngunit nawala ng saysay ang paghahanap sapagkat nakakubli sa isang magandang anyo't bagong pagkatao si Chitrangada, sa piling ng makisig na si Arjuna. Nang magwawakas na ang 1 taong taning sa pagbabagong anyo ni Chitrangada, giniyagi siya ng matinding pangamba. Kinakatakutan niya ang pagbabalik ng kapangitan niya na mangangahulugang paglayo ni Arjuna. Noon umigting ang paghahanap kay Chitrangada nang nasasakop niya. Tinanong ni Arjuna ang mga naghahanap. Bakit pinapayagan yung pamunuan kayo ng isang babae? Wala ba kayong lakas sa sarili? Hindi pangkaraniwang babae iyon. Anang ng mga tinanong. Isa siyang Diyosa. Siya ang tagapagtanggol naming lahat. Kapag may mandarambong o mabangs na tigreng dumating, walang pagsalang nagagapi niya. Tunay namin siyang sinasamba. Napahanga si Arjuna. Nasaan ang babaeng ito? Ibig ko siyang makilala. Hindi namin alam kung nasan siya. Sagot ng isang kawal.
May isang taon na ngayong nawawala siyang parang bula. Maging ang ama niyang hari na ngayon matanda na ay nagdurusa sa pagkawala niya. Talagang hindi namin siya makita. Nakakapagtaka. Nagugulumihan ang sabi ni Arjuna. Gayunmay huwag kayong mabahala. Tutulungan ko kayo sa inyong problema. Ako si Arjuna, ang mandirigmang Pandava. Lalabanan ko ang mga kaaway nyo. Sa kubul ko'y nagsasama kami ng maligaya. Ngunit hangad kong makapangabayong mulo at mabinit ng aking busog. Sana'y makasama ko sa pakikipagtunggali ang isang tulad ni Chitrangada. Madali mo siyang makakasama kung talagang ibig mo, Ponko. Anang isang malagom na tinig mula sa loob ng kubol. Sino ka? Nagtatakang sabi ni Arjuna. Hindi ikaw ang tinig ng mahal ko. Lumabas si Chitrangada at nagpakilala. Buong katuwa ang nagbunyi ang mga tao pagkakita sa kanya. Chitrangada? Bulalas ni Arjuna. Ikaw ang babaeng hiniya ko nang ipagising ako sa pamamahinga. Saan ka galing? Walang tao sa aking kubol liban kay Jaya na kabiyak kong minamahal. Ako si Jaya at ako rin si Chitrangada. Sagot ng pangit na babaeng lumabas sa kubol. Gulilat na sumigaw ang mga tao. Aming Diyosa, aming prinsesa, sakyan ng kabayo ngayon din. Pumiling sa mga pinuno niyong naghihintay sapagkat kinukupkub na tayo ng mga kaaway. Iligtas niyo kaming tulad ng dati. Sino ka may hindi ito ang oras ng pagpapaliwanag? Kailangan lupigin ng mga kaaway. Aalis ako upang humanap ng mga kasama at tumungo sa larangan. Ako rin. Sabi ng pangit na prinsesa. Sabay silang sumakay sa mga kabayong dala ng mga kawal at agad nagpunta sa labanan. Nang magtagumpay na matapos ng dalawang digmaan, hinarap ni Arjuna si Chitrangada. Sino kang talaga? Sinabi mong ikaw at si Jaya ay iisa. Paanong nangyari iyon? Ponko, Paliwanag ni Chitrangada. namhiyain mo ko dahil sa aking kapangitan. Umiyak ako ng umiyak. Binuhay mo ang babae sa akin. Sa payo ng isa kong damay, hiniling ko sa bathala ng pag-ibig na pagdandahin ako upang magapi ka ng aking kariktan at masira mo ang iyong panata. Ipinagkaloob ng bathala ang kahilingan ko, ngunit para sa isang taon lamang. Natapos na ang isang taon kaya bumalik na ako sa dati kong papangitan. Sinabi mong iniibig mo ako nang ako'y si Jaya. Si Jaya pa rin ako sa loob. Ngunit ako rin si Chitrangada, ang mandirigmang prinsesa. Ang kaagapay sa sandata ng isang prinsipe. Tagapayo sa korte ng aking ama. Ayaw kong tingalain ako at panguyapaan ng taong na tulad na ginagawa ng aking nasasapupan. Ibig kong tanggapin ako batay sa tunay kong pagkatao. Karapat-dapat na ituring na kaagapay ng isang lalaki. Kasama, kasukat sa katangian, ngunit ay iba rin sapagkat ako'y babae. Ponko, nasabi ko ito hindi sa pamamagitan ng matatamis sa pangungusap ni Jaya, kundi sa payak na pahayag ng pangit na si Chitrangada. Chitrangada? Ani ni Arjuna. Maraming babaeng tulad ni Jaya. Maaaring hindi kasing ganda, ngunit nakakatulad sa maraming bagay. Ngunit natatangi ka. Ikaw ang kabuuan ng huwarang tataglayin ng mga babae sa hinaharap, kapantay at kasama ng mga lalaki. Natutuhan kitang igalang ngayon sa larangan ng pakikidigma, sa larangan ng paggawa at wala nang dadakila pa sa pagkakaibigang nalininang natin sa gitna ng labanan. Nakamit mo, mahal ko, hindi lamang ang pag-ibig kundi paggalang ko. Kung tunay na matatanggap mo ako, Chitrangada, wala nang kabiyak na lalong angkop na ihatid ko sa dambana liban sa iyo, maging akin ka. Inilapit ni Arjuna ang kabayo kay Chitrangada sa labis na kaligayahan at himalang sa oras ding yaon, pinalis ng paggalang at pagmamahal ni Arjuna ang kapangitan ng prinsesa. Pinalitan ito ng kagandahang dakil at walang kapantay, hindi lamang para sa sandaling yaon, kundi sa panghabang panahon. Wakas. Ang
pangarap ng pangit na prinsesa. Halaw sa isang kwentong bayan mula sa India, ni Ruth Elinia S. Mabanglo. Muli, ako si Binibining Che at huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang aking YouTube channel para sa mga iba pang aralin sa Pilipino. Paalam hanggang sa muli!